Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, tanim pirma, yan nagtatanong po tayo. Booking ang plano, tambaluslos na pahiya, issue sa Okada na ungkat. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Dahil nga po riyan mga kababayan, ito i-share po natin itong naging pahayag ni Speaker Romualdez. Na kung saan sinabi niya pong dapat lang nasumipot at mag-oath at magsalita at mag-eksplika. Yan mga kababayan, si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Mamaya po bigyan po natin ng reaction yan at ito pa. Dahil nga po riyan sa kanyang statement, marami po sa ating kababayan ang nag-react at sinasabi na bakit hindi rin pag-usapan itong kanyang issue dito sa Okada, mga kababayan, di ba? Malaking issue po 'yan at sinabi rin po 'yan ni Vice President Sara Duterte at atin pong ipaparinig mamaya kay Speaker Romualdez. Baka kasi marinig tayo, mamaya babasahin po natin yung sinabi ni Vice President Sara Duterte about dyan, mga kababayan. Ito kasi mga mainstream media, ang tagal na nitong issue, pero itong mga mainstream media, parang may media blackout na nangyayari pag ang issue ay patungkol dito kay Speaker Romualdez. Ang tanong, bakit kaya? Mamaya mga kababayan, atin pong bigyan ng komento yan, okay? At ito pa, isa pa pong pag-usapan natin, ito po yung sinasabi kong tanim pirma. Nagtatanong po tayo kung tanim pirma. Kasi matapos pong yung issue kaya Mary Grace Piatos, mga kababayan, meron na naman pong isang lumabas na pangalan, na sinasabi nitong si Congressman Zia Alonton Adyong, na mukhang may irregularidad, yan mga kababayan, may irregularity na nangyayari dito sa pirmang ito, na pinangalanan niyang si Kokoy Villamin, mga kababayan. So mamaya, bigyan po natin ng reaction yan. Kaya nga po napapatanong tayo, ano ba ito? Tanim pirma naman. Tanim pirma ba ang nangyayari ngayon sa Kamara? Kasi kung sa airport may tanim bala, dito naman sa Kamara may tanim pirma. Yan, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaction yan. At ito na, simulan na po natin yung ating ito. Ayan mga kababayan. Ito po yung sinabi ni Speaker Romualdez, hinikayat ni Speaker Romualdez, si Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability para magpaliwanag tungkol sa confidential expenses ng kanyang mga ahensya. Kasunod ito ng pahayag ng Vice Presidente na kawawa umano ang mga opisyal na nadadamay dahil sa panggigipit umano sa kanya sa Kamara. Ito po ang kanyang sinabi, mga kababayan. Dapat lang siyang sumipot at mag-oath at magsalita at mag-eksplika. Siya lang yata ang alam kong alam talaga niya Speaker Romualdez, siya lang yata ang alam kung siya lang yata may alam kung anong nangyari diyan sa mga pondo, kaya dapat siya ang mag-eksplika. Wala na niyang ibigay, wag na niyang ibigay sa mga officials ng OBP at sa DepEd, siya na lang magsalita. Ay, grabe naman ito. Ito? Isang lang? One man ang tawag dyan? One man ang tawag dyan mga kababayan, nandito sa dila ko pero hindi ko mabigas. Anyway, ano ba ang gusto nating i-point out dito? Napakabilis ng pangyayari. Pagkatapos kasing mamigay ng ayuda, dito sa Legazpi, natanong itong si Speaker Romualdez kung anong kanyang opinion doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. At eto nga ang lumabas sa kanyang bibig. Napakabilis po ng reaksyon, komento ni Speaker Romualdez pagdating po kay
Vice President Sara Duterte. Pero yung personal na issue, at may kasalanan din kasi yung mainstream media. Ayaw nyo kasing ipaalala, no? Dito kay Speaker Romualdez kung ano ba talaga yung issue niya. Ha? Ito po ang issue, mga kababayan. Mula po ito kay Vice President Sara Duterte at kumalat po ito, ha? VP Sara kay Romualdez, nakakahiya ka. Ito po ang sabi. Martin Romualdez is an embarrassment, no? Embarrassment to the Philippines. May red flag yan. Imagine ang House Speaker on record and paper sa ibang bansa tumanggap ng suhol, nakakahiya. Yan, mga kababayan, yan po yung issue about dyan sa Okada. So why this mainstream media? Kahit ni isang mainstream media wala malang nakapagtanong nito. Mr. Speaker, kumusta na? Kasi hindi, may meron kasi sigurong nangyayaring envelopmental media. Kaya there is media blackout about dito sa Okada issue na ito, mga kababayan. Pero ang bilis, no? Pagdating po sa Duterte, ang bilis pong sumagot ni Speaker Romualdez. No? At ang bilis din ng media na makapagtanong. Why is it, mga kababayan? Is there something wrong? Or is there something happening wrong? Yung sinasabing, ito narinig ko to kay kaya yung veteran broadcaster ng ABS-CBN na si yung lalaki, mga kababayan, Sir Jay Sonsa, no? Envelopmental media. Sa kanya ko po unang narinig yan, envelopmental media. Yan, mga kababayan. So maybe, no? Merong ganong envelopmental media, no? Well, anyway, ano pang inyong reaction dyan? At eto pa. Ito pong sinasabi kong tanim pirma, mga kababayan. Kasi matapos po, ito po si Representative Adyong. Yan po. Ito po ang balita about dyan, mga kababayan. Parehong pangalan, pero mukhang magkaiba ang tinta. Ano kayang ibig sabihin nito? Ito, pakinggan po na. Basahin ko po para sa inyo, ha. Pinuna ng Kamara si Cocoy Villamin na ang panibagong pangalan na natagpuan sa acknowledgement receipt, no, ng Office of the Vice President at DepEd. Kaduda-duda raw ang personalidad na ito, lalo na't iginigiit ng ahensya na magkaibang tao ang pumirma sa mga resibo kahit na magkaparehong pangalan ang nakasulat dito. Talagang kaduda-duda nga yan, mga kababayan, no? Kasi, alam niyo po kung bakit. Ito, sa last vlog, naiisip ko na to, ngayon ko lang masasabi. Ano bang nangyayari ngayon? Bakit puro pirma? Bakit puro sa pirma sila nakafocus? Dahil, gawain ba nila ito? Nagtatanong lang, mga kababayan, kasi nakafocus po sila sa lahat sa pirma, no? Matapos pong hindi pa nga nasusolve yung kaso ng pirma, no, dito kay Mary Grace Piatos. Eto, mayroon na naman po si Cocoy Villamin, mga kababayan. Sabi po ni Congressman Zia Alonto Adyong, no, it is just a coincidence that the same two offices headed by the same person submitting to you the same acknowledgement receipt can encounter two persons. How unlikely would that be? Would that be? Sabi niya. Two persons with the same name bearing the same spelling. Kaya pala yung sinasabi niyang parehong pangalan ng mukhang magkaiba ang tinta. So, para sa pangalan, magkaibang tao. Yun po ang gusto niyang iparating sa atin, mga kababayan. So, gaya nga po ng sabi ni Vice President Sara Duterte, bago po, kasi hindi po directly, no, coming from the Office of the Vice President, transfer po yung document to Kamara. Hindi po. Ang nangyari po kasi, itong Office of the Vice President, nag-submit po doon sa COA. No? Nung nandun na po sa COA, prinasis po
hindi nga sabi nga ni Vice President Sara Duterte, hindi nila alam kung sino po ang nag-process ha ng pag-transfer ng dokumento from COA to Kamara. Oh. In between ng COA at Kamara, siguro meron nangyari, mga kababayan, at yan po ang sinasabi nating at nagtatanong po tayo kung meron bang tanim pirmang nangyari. Yan ay nagtatanong lang tayo. Ano sa palagay nyo, mga kababayan, meron bang tanim pirma na nangyayari? Kasi nakafocus po sila sa mga pirma. At malamang sa malamang, mga kababayan, ay sa mga susunod na araw, mayroon pang mga pirma, no, nalilitaw. At hindi na natin alam kung anong rason, but yun po ang naiisip ko, no? Sa dami ba naman ng dokumentong yan, hindi kayo makapag-insert ng mga pirma? Well, anyway, mga kababayan, ano man po ang inyong reaction dyan? Ang sinasabi ko lang, at opinion lang, mga kababayan, mayroon bang tanim pirmang nangyayari? Nagtatanong lang po. Kung wala, much better kung walang nangyayaring ganon. Pero kung meron, dapat sigurong pag-usapan yan. Diba? Ito mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Magugulat kayo dito. Grabe. Vice President Sara Duterte, nabisto ang plano ng mga kongresista. Tamba, nagulantang. Ito na po. Magandang araw mga kaibigan. Ongoing na ngayon ang committee hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability na kung saan di na naman nag-attend ang ibang tauhan ng OBP. At kahit may contempt order na, hindi ma-serve yung contempt order ng Kongreso. Ito, may post si E.B. Hugalbot. Sabi niya, Adjong, parang hindi na sila natitinag sa contempt order Wala na, namumroblema na mga kongresista sa tigas ng basta patigasan dito ng loob Contempt, baliwala yan. Pakinggan natin sandali ang usapan sa live hearing tungkol sa contempt na yan. Cannot find them. I move that the contempt order and the arrest order be forwarded immediately to the Bureau of Immigration in order to prevent these officials from fleeing the country. Let's avoid that and evading arrest, and for the BI to issue when warranted the necessary lookout bulletin order or alert list order. I also move that the committee closely coordinate, Mr. Chair, with the PNP and the NBI in order to effect the arrest of these individuals who aren't present, and to, after which, immediately turn them over to the House of Representatives. I so move, Mr. Chair. Mr. Chairman, Congressman, just to, for purposes of lang po, yung process of this committee, the basic principle and under the rules is we can only move one motion for one subject matter. So, may I ask All right. the movement to once again separate the first motion to the second motion. Thank you, Mr. Chairman. Make two separate Yes, motions. sorry. Mr. Chair, I would like to move that the contempt and arrest order of these individuals be forwarded immediately to the Bureau of Immigration in order to prevent them from fleeing the country, and when warranted, to issue a necessary lookout bulletin or alert We list will rule order. first I on so the- move, Mr. Chair. The first motion is No. to forward. All right. So we will rule on the first Alright. motion first. Second, Mr. Chair. Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the So- motion is carried. The motion is carried. Mr. Chair, I also move that we ask the BI to include them in an immigration lookout bulletin or an alert list order. I so move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. And lastly, Mr. Chair, I would also move that the committee closely coordinate with the Philippine National Police in order to effect the arrest of the individuals and turn them over to the House of Representatives. Is that a motion or just a manifestation? Just a manifestation? Yes. Okay. Comsec, please take note of the manifestation of Congresswoman Pami Zamora. Mr. Chair, Congress DS. in line with the motions acted upon by the committee,
Later on, can we ask that the Sergeant at Arms be present so that we can get an update on the status of the contempt orders on these individuals? Kasi kung ang dahilan nila ay may ibang lakad sila sa araw na ito, given na may contempt order na sa kanila, sa palagay ko, hindi substantial yung dahilan na yun para hindi po sila dumalo sa ating pandinig. Comsec, pwede po bang pakitawag ang Sergeant at Arms? Thank you. Thanks, Congressman Paduano. So, eto lang mga kababayan ang napansin ko, no. Ang napansin ko lang po dyan sa mga ginagawa nilang proseso, no. Parang may silent, martial law, di ba? Nung tinawag yung Sergeant at Arms, pumitik agad sa isip ko yung martial law eh. No? Ano ba ito? Martial law na ba ito? Silent martial law na ba ito dito sa Kongreso? Bakit ganito po ang nangyayari, di ba? Well, anyway, dito natin makikita kung gaano katibay, no? At gaano ka-loyal itong mga taong ito kay Vice President Sara Duterte. At dito po natin makikita na kung gaano katatag, no, ang ating magiging future president. Hindi po nadadala, no, ng mga pananakot, ng mga pakontempt nila itong si Vice President Sara Duterte. Kumbaga focus lang sa trabaho. Panahon nila ngayon panahon po ngayon ng mga ito. Kung mabaliktad naman ng mundo, diba? Sabi nga ni former Senator Manny Pacquiao, bilog ang mundo. Kaya kayo dyan, hanggat kaya nyo pa, lubus-lubusin nyo na. Baka one day, isang araw, no? One day, no? Kayo naman po, ang makontempt. Baka umiyak kayo sa mga panahon na yan, mga kababayan. At yan po ang dapat nating abangan, no? Sa pag-ikot ng mundo, baka sila naman po ang ipatawag at hindi rin sila dumalo. Kung ano po ang nararamdaman ngayon nitong mga pinatatawag, no, pinako-contempt nila. Baka mas worse pa ang maramdaman ninyo pagdating ng panahon, no? Kaya sige lang, panahon nyo ngayon, go for it. Do whatever you can, 'di ba? Do whatever you can do kasi panahon nyo ito eh. 'Di ba? Pag panahon naman, no? Sabi nga, panahon ng pagtutuos at panahon ng yung sinasabi ni Vice President noon. May panahon ng pagtutuos yon, mga kababayan. Na-remember ko eh. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dito sa video ito, mga kababayan? I-comment na lang po sa baba. Para at isa lang po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po.